Each story, a journey of hope. Each vocation, a testament of love. Each priest, a mama's boy. Welcome! Nandito tayo ngayon sa Arzobispado de Lingayen, Dagupan, dito sa Pangasinan para kilalanin ang isang napaka-inspirational na person na madalas siguro nakikita nyo sa internet. Pero kung bahagi kayo ng EDSA, malamang kilalang kilala nyo rin kung sino ito. Walang iba kundi si Father Soc. Halina't makipanayam dito sa ating interview ng Mama's Boys with me, Mr. Romar Chuka. Magandang araw! Nandito tayo ngayon sa isa na namang episode ng Mama's Boys with me, Mr. Romar Chuka, at kasama natin walang iba kundi si Bishop, pero minsan Father Soc ang gustong itawag. So, nandito si Father Soc kasama natin ngayon at sinadya talaga natin sa capital of Bangus. Tama po ba? So, the Bangus capital of the Philippines. Tama po ba yun? Welcome to Dagupan. Ayan, welcome to Dagupan. So, hello po, Father Soc. Mag-hello po tayo sa ating Hi, audience. hello, at magandang araw sa inyong lahat. Meron po tayo nanonood na billions po. No? Tanong ko po, Father Soc, kwento muna, no? Nagkakilala po tayo last year. Nag-attend po ako ng RVM 50th anniversary po ng isang madre po doon, na family friend po namin. Muntik nang hindi tayo magkakilala po kasi sabi ko kay Mama, gusto ko lang matulog. Tapos sabi ni Mama, may lechon. Sige, game. Ano po. Tapos doon, nakita po tayo. Nung nakita tayo, after nung misa po, nagpa-picture po ako sa inyo. Tapos sinabi niyo po, na-realize niyo, uy, ikaw yan, parang keep creating ha, I watch you. At hinabol po kita. At doon, naging Facebook friends na po tayo. So, may tanong po ako sa inyo, Father Soc, no? Ano pong favorite sport ninyo? Meron po ba? Naglalaro po ba kayo? Ano yung sport? Sport? As in sport po? So hindi, at all. Hindi. Kasi hindi ako lumaking sporty. Oo. Kasi asthmatic ako nung bata. Tapos added to that ay anemic pa. Opo. So basta pinawisan, basta napagod, ay Hindi na. nahihilo na. Minsan hindi kami makasimba ng buo kasi sa init ng loob ng simbahan. Minsan fainting spell na ako. Saan po yan? Sa Pateros. Sa Pateros. So, Opo. ang sports ko would be really more watching sports. Watching. Pero hindi ako engaging sa sports. Pero nung high school ako, dahil hindi ako engaged sa sports, sumama ako sa military training. So, yung nung panahong yon merong Citizens Army Training. Yeah, yung CAT. CAT. Opo. So, nag-engage ako doon pagkatapos officer ako ng CAT ng high school. Pero for sports, I watch basketball from Letran, nakiki-cheer ng Letran. Opo. Pero for sports, mag-PPE ka kasi requirement. Opo. So, hindi... Pero hindi talaga to engage. So, ibig sabihin, nanonood po kayo ng basketball. Bakit Letran po? Doon ako nag-high school. Doon kayo nag-high school. Kasi pag nanood ka ng NCAA, wala kang klase. Opo, totoo. Ibig sabihin, basketball. Paano Basketball. kung, Father Soc, kung naglalaro po ang mga pare? Di ba, naglalaro naman ang pare ng mga basketball. Pwede po ba sila mag-steal? Nag-steal. Oo, di ba? Kasi... hindi na makasama sa Ten Commandments yung stealing basketball. Okay. Dapat iklaro po natin yun. Thou shall not steal except during basketball. Opo. Pero pagdating naman sa kaban ng bayan, 'di ba? Dapat thou shall not steal. Absolute po tayo. Let's get into that later po. Pero balik po tayo doon sa Pateros. Curious po ako. So kumakain po kayo ng balot growing up? Kumakain ako ng balot, naglalaro ako ng duckling, nagluluto kami ng ibang luto ng balot.
So, alam mo kasi, ang balot ay 18 days old lang na sisiw. At sa pateros, honest ang balot makers. Kapag walang buyer ng 18 days old na balot, hindi mo yun ibebenta ng 19 or 20. Kasi matigas na yung buto nun. Ang gagawin ng mambabalot, papabayaan na siyang mag-hatch. At pabayaan siya mag-hatch, binibigay siya sa mga batang katulad namin. Opo. Pinaglalaroan namin, nakikipagkarera kami ng duckling. Minsan, hawak-hawak mo lang yung duckling like we do with dogs. Opo. So, ganun ang laro ng taga-pateros na bata. And in addition to that, syempre, kakain ka rin ng balot. Pero hindi naman kami talaga mahilig na kumain ng balot. Kasi alam mo yung pinagdaanan nun eh. At saka ang balot para sa taga-pateros, mas hanap buhay at delicacy. Kung fiesta, magsuserve ka ng balot kasi mga bisita. Pero kami mismo, hindi gawi ng kumain ng balot. Kasi ano yun eh, parang hanap buhay at parang kung kakain ka ng balot, alam mo yung presyo na kinakain mo eh. Opo. Yeah. So, yung family niyo po ba? Wala lang, na-curious tuloy po ako. Magbabalot din po ba yung family? Walang magbabalot sa aming pamilya, pero ang lolo at lola ko, dating back to 1800s, Yes po. ay taga-pateros from mother at saka father side. Yung mga... Kasi ang isa pang industry ng pateros ay slipper making. Ang Marikina, known for sapatos. Ang pateros, merong alpombra na tsinelas. Opo. Yung parang velvet yung swelas niya. Social. Tapos velvet din yung covering niya. Minsan nilalagyan pa yun ng embroidery na beads o kaya sequins. Ganon yung industry ng pateros. So yung ibang section ng family namin, merong mga slipper making. Pero yung sa family niyo po, yun po yung nakagawian nyo kasi yun yung society po during that time po. How were you brought up sa family? Nandun na po ba na-introduce yung Catholic spirituality po sa pamilya niyo po? Katoliko kaming regular na nagsisimba. Opo. Pero lahat kaming magpipinsan, lahat kami dapat mag-aral sa Pateros Elementary School for only one reason. Bakit po? Ang grade 1 teacher ay tiya namin. Kailangan lahat kaming pamangkin maging estudyante ng aming ate. Ang ate noon was the tiya, kapatid ng tatay namin. Opo. So, lahat kami, Pateros Elementary School, kasi lahat kami, grade 1 teacher namin, ang pangalan, Salud Villegas. So, siya yung medyo manang sa pamilya. Nagsisimba every day. Tapos, yung traditional na Catholic, palagi siyang naka-brown na damit. At saka may cincture. May belo din po. May cincture na puti. Okay. Kasi yun Ano ay po yung devotion. cincture? Ay, yung ano po? tali dito Tali. sa baywang. Oo. Yun ay devotion kay San Antonio de Padua. Buti hindi nawala yung taling yun naman po siguro. Pero alam mo, sa buong memory ko, Opo. yung Ate Salud na tawag namin, which is tiya talaga, tatlo lang talaga ang damit niya. Oh, talaga po. Teacher sa elementary, duster sa bahay, San Antonio the brown dress pag magsimbahan. Yun lang talaga. Hindi namin siya nakita ng ibang damit. That is how disciplined and simple and devoted she was. Pero every kailan po siya naglalaba? Pag nasa simbahan, may pinapalaba po para sa tayo, okay lang. Pero yung ganyan po na experience, yun po ba yung nag-inspire sa inyo? Or Marami. Kasi siya rin ang nagdala sa akin sa parish priest. At pag magbe-bless sa parish priest, kukurusan niya ako sa noo, sasabihin ng parish priest sa akin, ito para magpare. So, akala ko ako lang yung sinabihan, pero ang dami-dami namin sinabihan. pag kailan mo po nalaman yun, na ang dami palang sinabihan po? Nung lumalaki na kami, tapos may mga nag-apply sa seminaryo, nalaman ko, sinabihan ka rin pala. Strategy Pero, pala eh. ako yung una doon sa mga sinabihan. Meron na mga sumunod. Ang ganda. Anong feeling po, Father Sok? Kasi,
naging teacher din po ako nung minsan. Tapos may pamangkin ako na naging estudyante ko rin. It felt a bit awkward na astang teacher ka, pero alam mo yung pamangkin mo, ano din, parang alam mo din yung ins and outs, yung mga quirks niya, yung mga ganyan. Meron bang wala ka nang maalala or anything? Wala. Talagang teacher siya sa classroom. Oo. Pagkatapos lahat ng misconduct namin, isusumbong sa tatay namin. Ayun lang. Oo. Hindi kanya pagagalitan sa loob ng classroom, Opo. pero isusumbong ka sa pamilya at mas matindi yung galit ng tatay mo kaysa sa galit ng teacher mo sa grade 1. Ano yung sinusumbong po ng tiyan nyo, ni ate po? Minsan hindi nakikinig, nakikipagkwentuhan, minsan ay nagpapatuyo ng pawis sa t-shirt, tapos hihikain yan, mga ganun. Ang cute naman po na cute na cute po si Bishop Sok din nung bata, no? Bakit po alam? Well, ang cute stands for Catholic until the end. Apo, yun, Catholic until the end. Speaking of grade 1, grade 2 nyo po ko, grade 2 tayo apparently, una kitang nakilala po, Father Sa first Sok. communion. Sa first Holy Communion po. Pwedeng ipakita yung pictures na yon na itinumbas, na actually I paired it up when we met last year sa ating first Regional Youth Day po dito sa Northern Luzon po, no? Pero going back lang po, Father Sok, doon sa inyong formative years po, when did it really start that desire, no? Yung parang naitanim at nagsimula na, am I really for service towards the Lord? Or gano'n na po ba kalalim? Alam mo kasi, ang bokasyon parang buto. Nandyan pala siya, pero hindi mo alam kung anong magiging dahon, kung anong magiging bunga. Pero nandyan siya. So, kung tatanungin mo ko, kailan nagsimula yung bokasyon ko sa pagpapare, hindi ko talaga siya mapipinpoint. Kasi it came naturally from a Catholic family. So, ang father ko at saka mother ko, dadaling kami sa simbahan. Ang unang attraction noon, popcorn at saka balloons. Kasi pagkatapos, sa Pateros pa rin. Okay. Ay, pero what I mean, saan po yung popcorn at saka sa balas? After Sa labas ng simbahan, di ba? opo. May nagbebentang ganon. Hindi ako pwede ng ice cream kasi ubuhin ako tapos hikain din. Opo. So, balloons, kung special, pagkatapos popcorn, uwi na kami. Pero, yung kulturang yun na Katoliko, yun yung nagdala sa akin para maging aware na may buhay na pare na pwede para sa akin. yung buhay na pwede mong ibigay yung sarili mo sa Diyos. Kasi hindi naman pagpasok, kahit naman pumasok ko seminaryo, alam po yung ginagawa ng pare, alam po walang asawa yung pare, but nothing more than that. So, pagpasok mo sa seminaryo, nalaman mo meron palang iba-ibang klase ng pare, may misyonero, may monghe, may religious, may diocesan. Nakita mo rin na iba-iba yung pwede mong pagmisyonan. Lahat ng ito, it grew with time. So, wala talagang pinpoint na parang like St. Paul na Damascus experience. Wala talagang ganon. It was a slow process hanggang ma-realize mo, inaakay ka pala ng Diyos from the very beginning. Even if you were not aware na inaakay ka ng Diyos. Magugulat ka na lang po no? Sabi ni St. Augustine, di ba? Hinahanap ko kayo all these years. Naghanap ako sa sarap ng buhay, naghanap ako sa pagiging sikat, naghanap ako sa sex, naghanap ako sa power and money and prestige. Hindi ko alam na yung hinahanap ko pala nandito sa aking kalooban. I did not know that you were right inside of me. I was searching for you outside of me, but you were right inside of me. Ganon din ang buhay. Nandun na pala, tapos hindi mo pinapansin. And then, nung maging aware ka, na meron palang nandun sa loob na itinanim na sa'yo, that becomes the parang door that opens to serving God even more. Ganda po nun Pero I think ang mapupulot ko po dyan, Father Sok, ay
sa mga nagbebenta ng popcorn at ng balloon, patuloy nilang gawin kasi you might be planting seeds of vocation. Totoo po, di ba? Yeah. So, pakilagyan, pakisarapan pa yung mga popcorn. Di ba? Tapos yung lobo, kahit nalilipad at lilipad yan sa taas ng katedral. Hindi kami bibigyan ng lobo bago magmisa. Bago mag-isa. Kasi baka mo mabitawan sa loob, makakaabala ka sa sansisimba. My father had a clear mind. Opo. Pagkatapos ng misa ka lang pwede maglobo. Kasi kung makawala yan, wala kang naistorbo. Kasi nakakita na siya ng mga lobo sa loob ng simbahan, hindi gagawin niya ng anak ko kasi walang lobo ang anak ko sa loob ng simbahan. Ang ganda, ang ganda. So, yun. A reminder yan mula kay Father Sok na it's somehow a seed of vocation. Pero pwede rin naman po natin talagang laliman, Father Sok, di ba? Parang ang paghahanap ng bokasyon, hindi lang naman talaga sa loob ng simbahan. Correct. Di- Kasi alam mo, ang isa sa mga turning points din nung aking buhay ay nung high school na ako, actually grade 6 going to high school, I fell in love with Bruce Lee, a movie idol. Okay, sige po. So, naging interested ako sa kanya kasi martial artist siya, pero hindi siya yung athletic that we know. Because he was a contemplative at heart. Yung kung fu discipline, yung martial arts discipline, nadala niya to a spiritual discipline. And he would write. Tapos nung high school ako, I had clippings of Bruce Lee. Hanggang namamatay siya sa Hong Kong. Kasi, sabi overdose ng paracetamol. But hindi na natin alam mo talagang ano. Namatay siya, I became more curious. Until, kakolekta ko ng magazines, nakita ko isang article attributed to him. What struck me then, it continues to strike me now, sabi niya, the cup realizes itself only by being empty. The cup. Ang tasa ay magiging tasa lamang kapag wala na siyang laman, ibig sabihin, handa na siyang magpagamit kahit kanino. Kape, tubig, tsokolate, o anuman. It struck me. Tapos distracted ako sa klase. Tapos zero ako sa quiz for the first time. Hindi ako makatulog. It was really disturbing. Tatawag ako sa principal's office. Sabi sa akin ng principal, Villegas, you were running for honors. Sabi ko, thank you, sir. Shouted at me, sabi niya sa akin, I said you were. You know that verb? Were? Were. And he said, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, like any teenager, sabi ko, wala po. Sabi niya sa akin, nagda-drugs ka? Oh my Sabi ko, God. hindi po. Nakipag-break ka sa girlfriend mo? Sabi ko, hindi po. Bakit ka distracted? Sabi ng advisor mo, tulala ka sa klase. Pinipilit niya ako. Sabi ko, sir, namatay ko kasi si Bruce Lee. Sabi niya, so? Sabi ko, sir, sabi ko ni Bruce Lee, the cup realizes itself only by being empty. Sabi niya, and? Sabi ko, sir, I want to die, but I know it's wrong. I want to die, but I think dying is good. But I don't know. I'm confused. I know if I kill myself, that would be wrong. But I also know that if I don't die, that would be wrong also. Sabi niya, something is going on with you. Sabi niya, dadaling kita sa college kung saan ka pwedeng mamatay. Sana po? Saan ka pwedeng mamatay? Okay. Sabi ko, meron, ganon. So he brought me to San Carlos Seminary. I took the exams. I passed the exams. I had my Bruce Lee album. Bruce Lee Album. So, kasi Bruce Lee brought me there. So, pagdating sa seminaryo, to my shame, na-realize ko, Bruce Lee, my idol, was not original. Because 2,000 years ago, Jesus said,
if the seed dies, it bears fruit. So, I let go of my Bruce Lee album, but I still am a fan of Bruce Lee. But he taught me that I am called to die. And a life that is not willing to die is actually a wasted life. And you don't have to be a priest to die, but a priest must die every day, because that is what gives meaning and purpose to life. So when I was given assignments in the church that I did not like, or because I had personal dreams, Bruce Lee became still my inspiration. Maraming salamat, Father Sok, sa inyong mga words of wisdom. Muli, ito si Mr. Romar Chuka at ito ang Mama's Boys. And you don't have to be a priest to die, but a priest must die every day, because that is what gives meaning and purpose to life. Bruce Lee became still my inspiration, because Bruce Lee said, be like water. If you put water into a cup, the water takes the shape of the cup. To a bottle, to a jar, to a pitcher, it takes the shape of the container. Be like water. If you're put in a cup, be the cup. Because God called me as I was watching a movie film. And God called me as I was reading a secular magazine. It was not even a religious magazine. And the irony of it is, God called me through a non-believer like Bruce Lee, because he's not a Christian. But God uses every means in order to touch us. I remember July 1985, altar server pa rin ako, pero deacon na ako. Kita niya ako sa Christie, sabi niya sa akin, you'll be my secretary. Oh. So, I don't know who is lying, the cardinal or you. Oh my gosh. You're not even a priest and you're saying no? Oo. This is not what you trained you for. May letter sa akin. Nakalagay doon sa letter, thank you for accepting the appointment. To me, there are only two things that you must do for me as secretary. Do not be afraid. Number one, you have to pray for me every day. Yeah. Okay. Number two, any priest who comes, you take care of them on my behalf. But what should have been 3 months became 18 years. But my whole life as a priest, I lived with sin. You lived with sin. Opo, with cardinal Because sin. it's what sin. Actually, I lived with cardinal sin longer than I lived with my parents.